Naghahanap ka ba ng PC case na mura lang pero maganda? May mga RGB lighting, pwede kang maglagay ng maraming RGB fans, or sabihin na natin meron ka ng custom PC and then gusto mo lang palitan ng iyong PC case. Baka magustuhan mo tong ipapakita ko. So mga kapatid natin, ito ang case mula sa Phanteks. So this is the Strix CG72 Middle Tower RGB case ng Phanteks. So dito sa box mga kapatid, kita na natin dito kaagad yung mga key features na meron siya. Kita na kaagad na kaya niya ang 12 cm or a 120mm na fan, 8 pieces. And pwede rin siyang lagyan mga kapatid natin ng video card na merong length na 280mm. May audio jack para sa ating microphone and headphone. May dalawang slot ng USB 3.0 and isang slot ng 3.0. At may dalawang lagayan para sa ating SSD and dalawang disk cage para rin sa ating hard drive. And syempre, naka-tempered glass yung side nito. So tara, huwag na natin patagalin. Buksan na natin to. By the way mga kapatid, gusto ko muna magpasalamat sa Phanteks sa pagpapadala ninyo nito sa akin. And syempre, ito rin pa nga pinadala nila sa ating RGB fans. Okay, this is the Phanteks Core FC120 at meron naman siyang anti-vibration. Means mga kapatid, po pwede na to. So 8 pieces tong pinadala nila sa atin na FC120. So mamaya ikakabit natin to dito para ma-visualize natin kung ano yung tsura pag may mga CPU fans na itong case na CG72 ng Phanteks. So buksan na natin itong case na to. Sinabi ko kanina mga kapatid, mura lang ito, di ba? So yes guys, totoong mura lang to. Abot kaya ni Numan. Pero yung crush ko, hindi ko pa rin abot. So yan na. Tanggalan natin yung plastic. And syempre, meron ako nabiling gloves mga kapatid natin kasi nga nagpi-PC build na ako. So gusto kong bumili ng mga gloves na anti-static mga kapatid natin. Para syempre, mukha talaga tayo nagpi-PC build, di ba? Mukha tayong pro! Pwede na tayo makawak ng mga metal. Pero mga kapatid natin, meron pa rin po akong binili, hindi pa dumarating yung talagang anti-static strap. So ngayon mga kapatid natin, itong case na to, it's a tempered glass. Dito nga sa side. So handle with care. Sana hinahandle na may care. Hugot pa more. So guys, tanggalin muna natin dito yung tempered glass. So mga kapatid natin, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko about the tempered glass. Mga kapatid natin, nabasagan na po ako ng tempered glass ng PC case. Na-trauma talaga ako. So ngayon, alam ko na yung tamang pagbukas at diskarte pag nagtatanggal ng tornilyo ng mga tempered glass. So mga kapatid natin, pati po yung tempered glass niya hindi ganun kabigatan. From here mga kapatid natin, it's 420mm. And from here naman guys, paside nito, it's 190mm. At yung kanyang haba naman, mga kapatid natin, it's 380mm. So dito sa case na to mga kapatid, compatible ang ATX, ang mini ATX, micro ATX mga kapatid na mga motherboard. So good na to sa mga naghahanap ng mga budget case dyan. So like what I said kanina, good dito ang 8 pieces ng mga CPU fan. 3 sa harapan, 2 sa ibabaw mga kapatid at 2 sa ilalim. So para naman dito sa likod niya mga kapatid, para sa kanyang cable management. So dito mga kapatid natin, open siya para dito sa ating motherboard. So pwede nyo nga kalikutin yung motherboard nyo dito kung gusto nyo kalikutin. And like what I said kanina mga kapatid, pwede nyo pong lagyan ito sa likod, dito sa baba, dito sa kanyang disk cage mga kapatid natin, ng 2 hard drive. So kasya 2 hard drive dyan. At syempre mga kapatid, dito sa part na to, dito yung ating power supply. So sa ilalim ng ating power supply mga kapatid natin, makikita nyo po dito na may mesh. So pwede po nyo tanggalin yan para sa filter. Syempre mga kapatid, pwede nyo itong linisin pag madumi na, diba? Tapos balik nyo na lang dito. So hindi naman siya mahirap ikabit at tanggalin. So dito naman sa ibabaw mga kapatid natin ay meron ding mesh pero it's magnetic. So ang dali lang yan tanggalin. So dumidikit naman po siya kaagad. So saktong-sakto na siya. So yun nga lang mga kapatid natin ang downside ng mga CPU case na under the budget. Yung part na to mga kapatid natin, pag tinanggal nyo na po siya and then linipat nyo po ng pwesto ang inyong GPU or in the future, nag-upgrade kayo ng GPU, syempre guys, pwedeng maiba po yung slot nun kung saan na siya nakapwesto. Hindi nyo na mababalik guys yung natanggal. Not unlike sa mga high-end na mga CPU case mga kapatid, pwede nyo tanggalin at ibalik yung mga ganitong part. So kung gusto nyo gumamit dito ng AIO na may radiator, so guys, I think the 240 kakasya dito. Pero mga kapatid, kung titignan natin yung case, saktong-sakto dito yung board ng ATX. So hindi nyo po pwedeng ilagay yan dito sa ibabaw. So nakikita ko nga pwede yung pwestuhan sa kanya dito, it's yung harapan. Pero mga kapatid natin, ay mas recommended na wag na kayong gumamit ng mga AIO na may radiator. Guys, I think the normal AIO na lang na nasa center guys, it's mas better pa dito sa case na to. So, i-try natin ikabit itong mga fans ng Phanteks. This is the FC120. And punta naman tayo dito sa kanyang ibabaw. Ito nga, meron siyang power button, meron siyang reset button, and then meron siyang isang slot ng USB
3.0 at isang slot ng USB 2.0 at guys, last, ang 3.5mm jack para sa ating audio input. Meron din siyang button para sa kanyang LED. So, pwede mong kalasayan yun dito sa harapan, mga kapatid. Para kung maglalagay ka ng fans, maayos mo yung cable management. Basta natanggal nyo siya, guys, kasama po lahat ng wirings niya. So, pwede nyo siyang tanggalin ng buo para mapwesto ninyo ng maayos yung inyong cable management pagdating sa inyong mga CPU fans. So ngayon, mas clear na nakikita ninyo na kaya dito 3 CPU fans. So ngayon mga kapatid, samahan nyo ako. Ikakabit natin itong mga fans na to dito sa CPU case para ma-imagine na natin or makita na natin kung ano nga ba itsura nito mga kapatid. Pag meron na siyang mga magagandang CPU fans, guys. Bibihira sa mga CPU case ang maraming fans. Pogi naman kasi talaga mga kapatid natin kung maraming CPU fan. Lalo na kung yung CPU fan mo is RGB. And ako, sing pogi mo na si Boss Lucio. So guys, tara, kabit natin. So ngayon mga kapatid, nakabit na natin yung 3 fans dito. So guys, this is the exhaust, yung taas, exhaust yung likod. So sa harapan mga kapatid natin, it's intake. So 3. Pero mga kapatid natin, dito sa baba, naisip ko na kesa gawin natin siyang exhaust, mga kapatid natin, gawin na rin natin siyang intake. Kasi mga kapatid, naisip ko lang na once na pagsarado na po yung case, so kung magiging intake siya mga kapatid natin, so lahat po ng mainit dito sa likod, like the power supply mga kapatid natin dito, pwede niyang ipasok niya dito sa loob yung init, and then guys, hihigupin netong exhaust natin sa taas at ng exhaust dito sa likod. Yun lang. Pero mga kapatid natin, again, wala namang perfect. So pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung tingin nyo mali yung aking naisip. Pero mga kapatid, normally kasi yung mga ginagawa dito, it's intake yung nandito sa ilalim. Pero, yun na nga, medyo tight na po dito sa ilalim. Naisip ko lang guys, ito lang ang magiging intake natin, and then this case mga kapatid, kung makikita ninyo, medyo maliit po dito yung kanyang gap para sa pagkuha ng hangin. And wala na akong nakikita sa kanyang ibang butas para makakuha ng fresh air papasok sa loob para maitulak yung mga hot air. Baka kulangin po yung ating fresh air na pumapasok, puro palabas na lang po yung hangin. Again, mga kapatid, comment down below kung mali yung akin naisip, ha? So mga kapatid natin, medyo napaisip lang ako Dahil nga mga kapatid natin, nalalagyan natin ng fan sa ilalim, okay, 2 fan dito sa ilalim mga kapatid. And naisip ko, paano siya i-screwin? Ang liliit lang ng screw. And then mga kapatid, hindi mo naman mapapasok yung screwdriver dito sa ilalim. Pero mga kapatid, titignan ko lang muna yung box baka may extra screw to para dito. Kasi kailangan natin dito guys yung around 3 inches mga kapatid natin na 3 or 2 inches guys na screw. So yun mga kapatid, sabi ko na nga ba guys ito meron siya dito na screw na para dyan. Napaisip ako, sabi ko, paano to i-screwin? Kung ganun po kasi kip yung slot. Pero bakit 4 na piraso lang ito? So dapat 8 pieces to. So wala namang nahulog, pero 4 na piraso lang siya. So hindi ko naman alam kung kulang lang ba talaga yung naibigay sa akin. Pero 4 na piraso lang yan. Pero okay lang naman guys po, pwede naman tigda 2 lang na tornilyo pagdating sa CPU fans. Syempre, ang next natin guys, power supply. Syempre, hindi natin mapapaikot ang lahat ng yan kung wala tayong power supply. So, buti meron ako ditong extra. This is the TUF Gaming 650 watts bronze. Pwede na to guys. Sa mga naghahanap ng mga budget power supply dyan. Good na to kahit naka 3060 kayo mga kapatid. Pwede na to. So, hindi naman natin kakalasin lahat kasi ang kailangan lang naman natin guys, it's a SATA cable. And kailangan lang natin silang pagduktong-duktungin yung mga fans. So guys, ayan, mahigpit na yung ating power supply. And ayusin na lang natin dito yung mga wire ng onte. So mga kapatid natin, dahil wala akong motherboard, syempre baka magtanong kayo, so Boss Lucio, paano magte-turn on niyang power supply mo? So guys, ganito kalupit si Boss Lucio, kahit imposible, kaya natin gawin. De, joke lang mga kapatid. So meron akong ginawa mga kapatid natin dito sa power supply natin, dito sa 24 pin, mga kapatid natin, meron po akong nilagay na paper clip, okay, dito sa port side mga kapatid, pang 4, 1, 2, 3, 4. So ewan kung kita nyo siya. Ayun siya guys, so meron kayo nakikita nga paper clip, di ba guys? Ayun. So mga kapatid natin, may tamang paglagay niyan dahil pa nagkamali kayo ng lagay dito mga kapatid, malakas po ang kuryente. Ito, syempre, mag-ground kayo at delikado yun. So kung hindi nyo alam mga kapatid, huwag na nyo subukan. Pero kung alam nyo guys, go for that. Maganda to. Lalo na kung may mga gusto kayong subukan na components kasi gusto nyo pong malaman kung ayos ba or sira. Katulad nito mga kapatid, the fans, gusto nyo malaman kung ayos ba lahat yan. Syempre mga kapatid, malaking bagay yung ganun. So tara, i-close na natin siya para pag umandar, alam nyo na, may pang montage na tayo. So close.
Guys, nagulat. Ang gaan talaga, guys. Sobrang gaan talaga nito. So, sa other side. So, ngayon, dahil may power supply na siya, medyo nagkaroon na siya ng weight. So, lagay na natin yung tempered glass. So, ang paglalagay ng tempered glass, kung paano mo mahalin ang iyong mga jowa. Handle with care. Yung mga kapatid natin, pag yan ay dumulas, at guys, ang tempered glass, pag nagkaroon ng crack yan, guys, sira po lahat yan, guys. Yun yung isang disadvantage ng isang tempered glass. Pero mga kapatid, matibay ang tempered glass. Hindi naman siya basta-basta mababasag. Wag lang talagang mapupuruhan yung weak part niya. So, yung mga weak part ng isang tempered glass, guys, is yung kanyang mga dulo or yung mga kanyang kanto. So, guys, ito yung mga strong part niya, guys. Yung middle, strong part. So, ikabit na natin yung power supply. So, tignan natin kung magta-turn on to. So, guys, in 3, 2, 1. So guys, ayan, nag-turn on siya mga kapatid natin. Hey, di ba effective? So guys, kita nyo naman, RGB yung ating harapan. So yan siya, umiilaw-ilaw. Pwede magpalit-palit yung kulay niya dyan using the LED button dito sa ibabaw. So piliin natin yung spectrum. Dami niyang effects na mga kapatid natin. So yung ating Fantech Core FC120, ang ganda ng kulay ng RGB niya guys. Para siyang addressable pero guys, it's a fixed RGB lang guys. Okay, hindi siya nakokontrol. Pero ang ganda, swabing-swabe. So pasukan muna natin ng isang malupit na montage. So yun mga kapatid natin, ito na ang ating CG72 Strike RGB middle tower case. Napakasimple lang mga kapatid natin. Again, available po ang kulay nito sa white and black. So guys, ito black yun na sa atin. So ganun din dito sa ating CPU fans, the Fantech Core FC120, available din dito ang kulay black. So kulay puti naman yung nasa atin. So ngayon mga kapatid, punta na tayo sa presyo netong CPU case at netong CPU fans na ginamit natin dito. So umpisahan natin dito sa CG72 Strike middle tower case ng Fantech. Ang presyo po nito, it's around 1,700 pesos hanggang 1,800 pesos sa kanilang Lazada or sa Shopee or sa kanilang main website na nandiyan sa description box. And para naman dito sa CPU fans, the Core FC120, ang presyo naman nito, it's from 270 pesos hanggang 290 pesos. Same din sa kanilang Lazada, Shopee or sa kanilang main website. So mga kapatid natin, meron pang tsansang bumaba yan. Alam nyo na, siyempre mga kapatid natin, ito yung mga Lazada sale, Shopee sale, the 10-10, 11-11, 12-12, etc. etc. mga kapatid natin. So ano pang inaantayin mo? Add to cart mo na. Kung tingin mo na satisfied kita sa aking mga sinabi and naghahanap ka ng budget case na murang-mura, pasok na pasok sa budget, ay mga kapatid natin, try this, the Fantech CG72 RGB middle tower case. Para sa akin mga kapatid, para sa kanyang price point, sobrang sulit na po niya. Hindi na po ako maghahanap ng iba. Unang-una sa lahat mga kapatid, sa 1,700 to 1,800 na case, guys, sobrang sulit na to. May RGB sa harapan. Ang classy tignan. Naka-tempered glass. Medyo makipot nga lang, kaya hindi siya po pwedeng lagyan ng AIO na may radiator. And pagdating naman dito sa fans, guys, kahit po fix yung RGB niya, okay na po sa akin. Hindi naman po yung simple RGB. So, parang naging addressable RGB rin naman yung datingan dito ng fan. And guys, para naman sa presyo niya na ganun kamura, the 270 pesos to 290 pesos. Guys, maganda na po yan. At ang malupit pa dito, may kulay puti. Mahirap pumanap ng CPU fans ngayon na white na sobrang mura. So guys, the Fantech Core FC120 may kulay puti. So yun lang mga kapatid natin, hanggang dito na lang tong video na to. Gusto ko lang muna magpasalamat sa Fantech. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta kay Boss Lucio, sa pagtitiwala kay Boss Lucio, at syempre mga kapatid, ma-review itong case ninyo at ng fan dito sa ating channel. So kung gusto niyo pa pong lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, baka naman pa 100k na po tayo mga kapatid natin guys. Let's go! Don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And again, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!